Hello everyone, good morning. This is your host. My name is Waray. Time check here is 8:14 in the morning, Friday the 13th. So sa mga naniniwala na ang Friday the 13th ay malas, mag-ingat-ingat po kayo sa inyong pagbiyahe kasi yung napanood natin yung nangyari sa Indian Airlines na kumitil ng nasa 200 plus na buhay at hindi pa natin alam kung ilan lahat kasi I think yung mga residential area na binagsakan nitong Indian Airlines ay may mga casualties din. So, ingat po. Laging unahin ang pagdarasal dahil anuman ang mangyari sa atin, sa labas o saan man tayo na pumupunta ay at least nakahanda tayo humarap sa ating Panginoong Diyos. Yan ang importante. So, ngayon guys, pag-usapan natin itong interim release ni PRRD na kumakalat na ngayon sa social media na may posibleng makalabas si PRD by July. So, 30 days from now. Kasi napaka-historical nung petsa na ah, pinili ni Attorney Kaufman para sa para sa pag-submit ng kanilang resolution o petition to interim release. It is yesterday. So alam natin na very historical yung date na to dahil ito yung araw na naging malaya tayo sa pagsakop ng mga dayuhan. So kaya nga tinatawag na Philippine Independence Day at sineselebrate natin yan sa buong mundo. Napaka-smart ng abogado ni PRD na pinili niya yung June 12 ng pag-submit ng kanyang resolution or petition for interim release. At mukhang positibo yung result kasi nga hindi ni-reject ng mga prosecutors, hindi dininay, kundi wala silang objection. So maaaring makalabas nga si PRD anytime, anywhere. So, ang ano lang nito, ang pinaka bad news is yung Pilipinas ay lalo tayong parang bad news sa atin ito sa Pilipinas kasi ang usap-usapan ngayon si PRD ay maaaring i-host ng Malaysia. Maaaring ang bansa na pwedeng pag-stayhan ni PRD habang nag-aantay sa trial ay ang Malaysia, Kuala Lumpur, which is nandoon si VP Sara noong Independence Day. Nakita natin yon sila Ivy Marcos, sila Attorney Jimmy, marami pa yung mga PDP na nanalo at hindi nanalo kasama ni VP Sara. At mukhang advantage ito sa kanila sa Malaysia na si PRD ay doon magstay for a while kasi lalago yung kanilang ekonomiya samantala yung Pilipinas ay babagsak naman ang ekonomiya. Mali talaga ang naging desisyon ng ating Pangulo. Kung diyan lang sana trinayal si PRD sa Pilipinas at diyan siya nakulong habang nililitis ang kaso, maaaring ang Pilipinas yumaman sa ekonomiya, sa turista, kasi lahat ng mga Pilipino abroad at foreigners na sumusuporta sa Duterte ay pupunta sa Pilipinas. Pipila yan sila kung saan si PRD dapat, halimbawa, kung saan si PRD na ikulong. Kung sa Bilibid man o kung sa Fort Bonifacio man, dapat tayo yung dinadayo ng mga turista. Kasi hindi lang Pilipino yung nag-a-admire kay PRD. May mga Brazilian, may mga American, may iba't iba. Nakikita natin yan sa internet. Kung sino-sino yung mga nagsasalita. In fact, yung Nigerian nga, viral din siya dahil sinabi niya, if you don't like your president, sabi niya, Marcos, if you don't like your ex-president, please send to my country. We want him to rule our country. Diba? Maraming mga itim na nagsasalita sa social media na
Amin na lang yung presidente niyo kung ayaw niyo siya, kung itinapon niyo man lang sa bansa ng Europa, dito na lang sa amin. We want him to stand as our leader in our country. So marami po. And maaaring Taiwan, gusto rin siya kasi 'di ba may politician nga doon na ginamit pa yung kanyang mukha sa kanyang tarpaulin sa pagkangampanya. Eto yung maling-mali na ginawa ni PBBM kasi habang dadayuhin yung Malaysia ng mga turista kasi free visa country ito. So, anyone can, visit PRD sa Malaysia dahil, ah, free visa. Kahit siguro kami 'pag umuwi kami, puhon ay makakadaan kami ng Malaysia. So, napakawais ng, bansa na ma na magiging host country ni PRD sa kanyang interim release kasi dadagsa dito ang mga souvenirs, dadagsa dito ang mga paninda, yung iba't ibang paninda from food to, to stuff. Marami dito ang, lalago ang business. Pagdating sa ekonomiya mabilis ito aangat kasi, dito CPRD nila, tatanggapin ng CPRD dahil ang Malaysia ay member ng ICC. So, puwedeng-puwede nga talaga siya doon pansamantalang i-stay habang waiting for the September 23. So, kaya ba nagpunta si VP Sara nung Independence Day sa Kuala Lumpur? Dahil hinahanda na nila yung bansang yon para sa pansamantalang paglaya ni PRD. Naku po, Pilipinas, habang umaangat yung Malaysia or habang aangat pa ang ekonomiya ng Malaysia, tayo naman ay pabulusok pababa. Maling-mali. Kung sa Pilipinas lang sana siya nilitis habang nag-aantay sa kanyang sentensya, sana mga foreigner ang dadayo sa Pilipinas. Mga Pilipino na nakabase na sa ibang bansa ang dadayo sa Pilipinas to support the PRD. At, dito tayo lalago sa mga airlines, marami ang magpa-fly papunta sa atin, i-improve natin yung ating mga airports kasi alam natin na marami talagang dadayo kung si PRD ay nakulong sa Pilipinas. Pero ito ay maling desisyon ng Pangulong PBBM na doon niya itinapon sa Europa yung pangulo. So ngayon, dadanasin natin yung pagbagsak ng ating ekonomiya samantala yung kapitbahay natin siya namang aangat. Kaya minsan may kasabihan na huwag tayong mainggit sa ating kapitbahay kasi minsan sila pa yung, mas lalo sila pa yung mas mabilis umusad sa atin. Paano na ito, PBBM? Lahat na nito ay, pupunta ng Malaysia kasi walang visa. So, tayo ang nalugi, sila yung bumangon. Yun lang talaga ang mali. Anyway guys, papasok kasi ako sa work. Hindi ko 'to hahabaan. Maraming salamat and I will see you again on our next video. Bye.